Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barr, My Modern Metro, telling Wang Od's story as an... Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:17 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 1:17 na sa hapon mga kaabyanan and sa gihapon ini ang programa Balita Sosyal kaupo ninyo si Hope Torrechante. Kag sa sininga tiniol mga kaabyanan ato na nga istoryahan no ang pinakaulihi nga sitwasyon sa probinsya sa Antique subong no nga nagaka-eksperyensya ang probinsya sa nga malain nga tiyempo tugas sa southwest monsoon o kon habagat. So yari mga kaabyanan pamatian ta no si Mr. Broderick Train ang hepe sang PDRRMO Antique. Gusto mo yung ginabantayan natin ang pagpapagod sa Southwest Monsoon daros ang low pressure area sa kanya mga tatlong kadlaw ginamonitor natin ang mga pagulan-ulan kada salita no moderate to heavy so at times mabalikod na ulan so para may mga preemptive evacuation no sa San Jose mga more or less mga 22 pa persona so mga 8 pamilya diyan sa Katingan Bugarot Kansakan Bugarot no nga mga areas kaya mo mga planton area kag may necessity kita no kamanuan ang klase hasta sa senior high school. Ang mga colleges natin sige man, ora man disrupt ang klase as tapos ora pa nakapasa ka report to ang mga kamanuanan. Kaya ating emergency operation center, inilipid natin sa Blue Alert, mag-alok na iluwan ka advisory, kasi nga sa tuwing ng mga lupa natin, possible na may pagulan, pwede na siya magsuka ng mga pagbaha. Kagangyan naman natin man, mga pag-hard ng lupa natin, masara na kita ng mga pabukinan man. Sir, saan okay kayo nagpataka sa Blue Alert status? Kaya ginagawan, kahapon, ginamonitor natin kasi na rin, tama kapag nasa ulan sa halos ilog na probinsya kapag nakabagtang kita sa yellow warning at of course sa lilang pagkakina nagsurukan sa paguran para makaitin ba natin ang pag-handa at operational readiness ng ating mga local government sa mga munisipyo ang mundo nga kasama natin sa Blue Alert ating operation center. Sir, pag Blue Alert status, anong buot silingon sa inyo, sir? May mga resources na kita may mga position mag-position magkita sa ating mga asset. Tayo kanya may mga monitoring kami ng mga pag-imuon para ma-determine natin kung ano ang situation. Of course, may mga monitoring device kita sa ating mga major turok na sinabantayan natin sa operation center. Kaya kung mag-alarming ang pag-increase ng tubig, makatulong pa kita additional sa mga information sa ating local counterpart. Sir, i-clear ko lang, ang heightened alert nga ginraise sang nagligad nga Lunes or sang Lunes ng Blue Alert status, sir? Mas nakakalo ka dyan, mas i-heightened natin ito ka Lunes para activated din ang ating operation center. So sa kanya, ang activation na nasa Blue Alert kita, meaning may kasi nga yan, central area, that's why partner ng precaution kag ma-preventive na mga mesyon kasi post na natin LGU si Basti para aware kag warning sa ating mga commuters yan kasi sa mga pagkakauli ko dyan na magbantay, makulikman sige ang pagulan kag possible siguro mga landslide for the area dyan sa Subasti para nga malikawan kasi nga mga
paiko ko sa Upres Monsoon. Especially si Basti, amo siya ang area sa mga pagbaharan na slide ng dagingan lang. Sir, kamusta naman yung aton mga coastal areas sa may Banwasang Antique? Ang pagmisulat sa ating mga coastal areas, no, kung rin ang mga pagbalan, kung matigil warning ang inisyo ang pag-asa, hindi masyado, no, kalapalit nga makatugan ng mga infrastructures. So, muna man ang sarang bantayan natin, including of course ang dalagang ka-hybrid, para matuluan mo natin mga abiso ang mga sa postal related sa mga kasubaan. Kung maganda na kayo, no, masikot na tubig sa suba, may posible nga maglapaw niya, mainom din na, no, ang mga lulaying areas. Sir, ano pa gid ang mga government response naton subong nung sige-sige ang pag-ulan-ulan dira sa probinsya sa Antique? So, response question sa pagmauna na ating Provincial Social Welfare Development Office, sa direktiba ng ating gobernador, no, bantayan niyang mga ikapanahon, kailangan informed about aware ang ating mga katawan. So, mga iba ng mga agency, especially ang Blue Alert na kasi coordination kita na ginaibo para inform nila o dyan daw ang ating mga situation, likewise, kung ano ang possible, mga response operation. So, nauna natin magkita ng disaster risk assessment kahapon, ulitin, updated ulitin nga ginatuluhan yung Office of Civil Defense. Kaya ganyan na, no, may ongoing yapon na pag-internet, pamagi sa yapon na natin. So, Siguro last na lang sir, no, anong mga areas sa probinsya ang kinakabig naton flood prone kag landslide prone areas? Pasiman mo sa NCP mga segment ko siya, ilan daw kaya mo niya inorte kaya maibo. So, alin dyan sa Libertad, sa Pandan, si Basti mo niya sa prone area niya, ang Pandan, kaya Libertad, may mga mabulang man ang isang dyan ng mga pagbaha, akulasi, ako dyan ang barbasa, mga posibilidad na kasi mapigtuan mo rin sa sur, ang sentral na sige, amulong Valderrama, no, kaya sa Nabiyo, si Manson Mayria, sa Jose, at sa Tobias Fornier, no, hunting na mo dyan ang bahal ng mga cyclone area, kaya batayan mo na rin PWH nila, ang ating mga national rule, no, mga dalanan natin, based on monitoring man, no, wala man hindi mga dalanan, kaya mga national opinion group sa pinagdala sa kanya. So, mantayan natin niya, may mga monitoring systems kita in place para mabisan doon dyan kita sa operation center, no, kita natin ang level ng tubig. At sa ilang banto, no, kung may alaming pasyaka ng tubig, matulungan natin warning o advisory ang ating mga local counterparts. Na batian mga kaabyanan si Mr. Broderick Rain, ang hepe sang PDRRMO Antique. So nabatian mga kaabyanan, no, nga ginpasaka na sa blue alert status ang Provincial Operations Center sang Antique. Kumadumduman sang Monday ginpasaka, no, sa heightened alert ang province of Antique, no, sandigman sa ginpagwa ni Governor Paulo Javier bilang chairperson sang MD or PDRRMC. So sa karon mga kaabyanan, ang Provincial Operations Center ang ginpasaka na sa blue alert status. Mas mataas ini, no, nga alert status sang Operations Center. Meanwhile, may evacuate, no, preemptive evacuation sa province of Antique, ini sa may Banwasang San Jose de Buenavista, and according naman niya sa San Jose MDRRMO, although, no, nga may gintang evacuate sa area sa ilang banwa, ang majority sining mga kaabyanan ang nakapauli na sa ila mga puluyan. Kumbaga silinggani, no, ni Engineer
ang hepe sang MDRRMO San Jose de Buenavista, ang mga pumuluyo ginadala no sa mas hilway o kung safe nga lugar kung gabi and kung aga gani nagapadulong na sila sa ilang nga trabaho or sa ilang nga mga puluyan. That is why no majority sa ila ang wala na sa mga evacuation center. And as mentioned, may 17 ka LGU sa province of Antique nga nag-declare sang suspension sang in-person classes. Suspended ang in-person classes sa tanan nga level no sa mga banwa sang Barbasa, Belison, Sebaste, San Remilio, Tobias, Fournier, Bugasong, Patnongon, Valderrama, kag Lawaan. Samtang preschool tubtub senior high school naman ang class suspension sa Banwasang Kulasi, Tibiao, Hamtik, Aninii, San Jose, Kaluya, Sibalom, kag Libertad. So kung lantawon yung mga kabyanan ang trend no, kalabanan sang all levels sa suspension sa Northern Antique. Meanwhile, preschool to senior high school naman niya sa mga areas ng Southern Antique and areas also no sang Central Antique. But nevertheless no mga kabyanan, precautionary measure ini no sang province of Antique or sa mga kabanwahanan, mga local chief executives, sagud nga ma-make sure nga hilway sa katalagman ang mga estudyante, mga manunudlo and also no ang publiko sa ila nga mga tagsa kakabanwahanan. So since blue alert status ang province of Antique, that would mean no nga may mga assets nga naka-standby. So ang mga equipments ang PDRRMO no ang on standby sa karon agud ready for augmentation once nga kinanglanon pananglit no nga may i-evacuate if mag-worse ang sitwasyon sa province of Antique. Actually, ang ginabantayan diri ang mga dalanon no kay may mga nagapauli, may nagagwa no, gwa sulod nga mga pasahero kung biyahero sa province of Antique. So gin-clear no sang PDRRMO chief Mr. Broderick Train nga maagyan o kung possible no tanan nga mga major nga dalanon no sa province of Antique, especially ang mga entry and exit points no sang probinsya ining sa bahin sang Hamtik no, sa bahin sang Libertad, sa padulong sa Aklan, ang maagyan sang tanan nga klase sang salakyan. Sa piyak nga bahin mga kabyanan, ato naman yang hibaluon ang sitwasyon sa Sebaste Antique because as mentioned, may area dira no sa Banwasang Sebaste nga may may advisory para sa mga motorista nga nagalabay kay ang highway nga sakop sang Barangay Abiera kag Bakalan ang may mga highway debris no o kung mga bato, layon no sa dalanon. That is why ang MDRRMO Sebaste padayon no sa pagpaaligmat sa mga motorista sa publiko nga kung maglabay gani sa National Highway sakop sa Barangay Abiera kag Bakalan mag extra halong no kung maghinay-hinay bangod sang sini nga mga highway debris. So yari no pamatian ta ang hepe sang MDRRMO Sebaste si Sir Ernesto Galido. Nagatag sa aton sa pinakaulihing sitwasyon sa ila nga area of jurisdiction ang Banwasang Sebaste.
Ngayong aga man sa Radyo Pilipinas sa Iloilo, ma'am. Yes. Am I right? Sa tulad, medyo nagkarupa man ang ulan, pero kadalam niya po ng kabukiran. So, sa among pag-monitor rin sa inakang pag-aga, ang dalanan halin sa Agira pa going sa San Jose, may amo man yapon na dalan ang pangapaw ang tubig. So, something wrong, ma'am, sa problema na yun sa highway, sa DPWH, kay kada mag-ulan, lapaw na kita ang tubig sa sapa, pag may dara ng alayon, may mga dala ng mga bato, so daw medyo delikado rin sa mga commuters. Sir, ano ni siya, sir, ang sa Abiera? Flood prone or landslide prone areas ini sila? Bali ka, ma'am, kay sunod-sapon pag intindi, ang pa-expand nila ang dalan, may mga tamburong ni anay mo sa una, box culvert. So, medyo parang handa siguro anticipar nga ang mga sapa ang wala titubig sa una, kung kuran tulad, tuhawid ang tunal sa tubig. So, ang tamburong sa una, hindi daw yung palikaw ba nila, ma'am, sa ilang mga kanal sa gilid. So, hindi makasalod or maka-cater yung mga kanal nila na ginobra nila sa kilid. So, ang tendency na ganapaw ang tubig kag may darang naiyan sa mga bato. Sir, what about subong, no? Magluwas sa Abiera na area, may mga areas pa kita ayhan nga daw delikado sa aton ng mga commuters dila sa Banwa San Sebastian. Mga ni ma'am, ang gin-share ko man pag council meeting namon nga tani may 2026 magitan ang LGU. Kay kada mag-ulan amo na lang gid ang problema kay nagalaktod na gid sa karsada ang tubig nga may dara na layon. So, nagprewisyo gid ni sa pumuloyo nga pinagid kung mag-ulan. So, ang expectaron mo may wala gid naman sa prop nga mga tawag ni nga mga rolo or bato kag layon sa dalanan kang hindi naman sa barangay Agira kundi naman sa sitio Alwado Bakalan. Sir, kang nagligad no nga sunod-sunod nga bagyo may mga balay nga natabunan sang landslide sa subong. Sir, no, kamusta ang pagpanghanda sang Sebastian hindi na liwat nga luntad ang ining kahalita no sa mga pumuluyo dira sa Banwa San Sebastian, sir? So, bali reklamo na ako naman sa province. So, nag-action naman ang province. Nagsakad na, nag-inspection. So, ang ilang advice na hindi na kita ni pag-istaran ng pisto dyan sa landslide sa may barangay. Ang hila kay ang lupa nga iwan ng tani sa mako, hindi gid makasulod ang mako dito, ma'am, kay gamay ang dalan, kang makusagid ang hinimo nilang dalanon nga ginseremento nila. So, nag-advise ang bisan NGB, nagkandak mo nila, ang kunrimo, ang mga pumuluyo nila, magpangita na gid siyang sayuhan. So, bisan ako, nag-advise mo sa ilang, kung pwede, hindi na gid anay pag kiniran diyang mga balay. So, ang iba, nag-backpack ma'am, ang iba, yung samad na nila, yung napubong, naging pang-transfer na nila sa ina karoon niya ginapuluyan. Pero last na lang, sir, no, hindi mo mapanugyan sa mga pumuluyo sa Banwa San Sebastian, kiti may mga threat, no, sa aton nga palibot. So, sa tilad, no, nakita rin natin ang problema na kung kada mag-uran, ang dalanan kita na ang problema sa barangay Agira, pagto sa barangay Alwado, Bakalan, kay nagalapaw na gid ang tubig, kay mga dyan sa tamburo or hindi makita malakang kanal.
Kabay po sa mga nagabiyahe, no? Alin man sa south, pagto sa north, o alin sa north, pagto sa south, na mag-origmat kita, may precaution, wala kita, kapin pa kong gabi, no? Kay last week, may na-slide ito nakamotor, alin pa pislilo. So, I hope na ang mga commuters man, mag-origmat din, kapin pa kong nag-uran-uran. Kapilad, ma'am, may na-receive akong isang picture alin sa may barangay Piablir. Ako sa diin, may landslide na nangtad dito sa may barangay Piablir. Ang ila, nanda ganito na gintokod niya karakapilya. Kapag ko, medyo na nalapot rin kang lubag-lubag. So, ibasilan ko pa ganyan na kung may mga panimalay sa dalom, kabay pa nga kung may mga kaiwag na balay, kabay pa nga ikaw-ikaw na sila para magtagam kang hindi natin baktan yung mga halit kapindyang gauran-uran. Na batian mga kaabyanan si Mr. Ernesto Galido, ang hepe sang MDRRMO sa Banwa San Sebaste. So again, no, recurring ini nga problem for the municipality of Sebaste ang paglapaw kung mga layon and mga bato, no, o kung mga debris sa dalanon sa or national highway sa Barangay Abiera padulong sa Alojado, Bakalan. So ang ini nga problema mga kaabyanan na-raise na no sa MDRRMO chief sa province of Antique agud nga ma-resolve ang ini nga issue kay ti ko madumduman and as mentioned ni Sir Ernesto Galido nga may nakamotor no nga kumbaga na slide sa area halin pa sa probinsya sang Iloilo ang iya nga biyahe padulong sa or naglabay sa Sebaste, naglabay diri sa may Barangay Abiera padulong sa Bakalan nga National Highway nga ini no. And unfortunately nakaslide siya no. So para hindi na matabo ang parehong problema kung insidente, hopefully maaksyonan ini no kay kumadumduman again sa sunod-sunod nga bagyo no sang nagligad lang bulan ang Krising, Dante, Emong ang ini nga area mga kaabyanan nagpagwa man sang advisory no nga maghalong sa mga commuters, mga motorista kay may mga layon, may mga bato nga rapta no sa National Highway bangod sang sige-sige nga pag-ulan. So imagine no every time nga mag-ulan may threat no kaangay sini sa National Highway sang Abiera and sang Bakalan no. So hopefully ma-address gid ini nga issue. And also kaina mga kaabyanan napakita naton sa video no ang landslide nga natabo no sa Banwa San Sebaste ginpadalain na ni Sir Ernesto Galido no exclusive sa Radyo Pilipinas Iloilo and ini no ang landslide natabo no sa Flavier sa Banwa San Sebaste and kung makita sa babaw no ayon nga area or portion lapit na no sa kapilya. So ini ang ginaaksyonan sa karon no sang MDRRMO Sebaste. So again no sa mga pumuluyo sang Banwa San Sebaste kag sa bilog nga probinsya sang Antique, bilog nga Western Visayas, extra halong kita no ilabi pa subong nga malain ang tiyempo. Sa aton nga mga fisher folk no although nga wala sang gale warning nga ginpagwa ang Pag-asa, nevertheless no extra halong kita kung magpadulong sa mga baybayon naton kung mabasko gid ang balod no kag magamay ang aton yung sakayan, please hindi na lang gid magdayon ulaton nga magkanay ang balod no sa kadagatan. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton naman nga istoryahan ang pinaka-latest sa PhilHealth Region 6 pinaagi sa ilang chief no sang Public Affairs Office. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang balita sa Sial. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.
Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo, at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:47 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabiyanan sa sining tiniono, before we go, ipalagas ni naton ang pinaka-latest, no, ibaloon naton ang latest sa PhilHealth Region 6. Ipabati naton subong no ang interview kay Miss Janimy Halbuna, ang chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6. Siya ang yung pasangkad natin, no? Pag-expand na primary care benefit package sa ating Sinimafil Health. So usually, kita na konsulta, benefit package na nag-implement sa mga nagbibigay na tuloy. This time, ang ating konsulta, expansion natin, pag ang mga programa ang ginatanyag sa ating PhilHealth, ang PhilHealth Yakap, no? O yaman ng kalusugan program. So under the PhilHealth Yakap, mayara kita ng mga serbisyo na available para sa ating siningang miyembro. No? Ang tinutuyo sa siningang serbisyo para na mapahilayo kita sa masakit, pag nakas na, no? Ang
our YACA program, yung expansion natin to cover more drugs and medicines. Nakag-under sa atong sininayakap, nila kita din yung SAD na pilat gamot kung sabihin nag-cover na kita up to 75 ka mga drugs and medicines. Pagantag sa miyembro, kaupo din niya sa mga beneficiaryo o dependents, maka-avail sa 20,000 pesos na allocation or budget para sa iya ng mga outpatient drugs and medicines. Bagang pagod, ang ating mga miyembro, may coverage ng kita para sa ila na laboratory tests, no? Kag ang hindugan natin ang cancer screening tests. So initially, yara kita ka 13 ka mga laboratory tests, kag may ara kita anid, no? Ka mga cancer screening tests. So ang dati natin ng year na gina-cover, diba, under our konsulta dati, mga laboratory test na kita, like CBC, platelet count, atong lipid profile, atong fasting blood sugar, ang AGPT natin, no, or glucose tolerance test, ang atong HbA1c para ma-detect mo ang atong sugar level, creatinine para sa atong mga kidneys, of course, covered mo natin ang chest x-ray, ang sputum microscopy, ang ECG, no, to check sa atong mga heart condition, urinalysis, pap smear, fecalysis, fecal occult blood test. So, subong under sa atong mga Philip Yakap, may ara kita na cancer screening test para sa breast cancer. Covered natin ang test for mammogram, kagang breast ultrasound para sa liver cancer naman, yung cover natin ang liver ultrasound, kagang alpha fetoprotein na test. For lung cancer, covered na natin under our Philip Yakap ang low dose na chest CT scan para sa colorectal cancer naman ang colonoscopy. Nandyan paano no maka-avail ang aton nga mga PhilHealth members sa aton nga mga services under sa YACAP? Yes, ang atong YACAP services o yung mga beneficial natin under YACAP, saan natin na-avail sa atin sa mga accredited na YACAP clinics or providers. So, importante nga ang ating mga miyembro magpili sa mga prefer na YACAP clinic or facility kung sabihin siya mag-avail sa mga servisyo na pang-mention natin. So, ang ating mga YACAP clinics as of July natin na data, may ara na kita na accredited na 212 ka mga YACAP clinics all over the region. No? Sa Aklan may 24, sa Antique may 30 kita ka YACAP clinics, Capiz 23, Guimaras 11, dali sa Iloilo we have 65 ka mga YACAP clinics, kung sa Negros Occidental naman may ara kita na 59 ka mga YACAP clinics, kung sa diin pwede magparehistro ang ating mga miyembro. So after registration, kinahanglan na nagbisita sa iya sa mga YACAP clinic para na mag-avail sa unang na konsultasyon. Ang ginatawag natin na first patient encounter. Yes. So during the first patient encounter, may binapatigayon ng health screening, ang assessment sa atong mga YACAP doctor, ang USD counseling, kung siyempre kung kinahanglan i-refer ang atong mga pasyente sa isa ka specialista na doktor, o i-refer siya sa isa ka mas mataas na pagbilog like sa atong mga hospitals, una siya na-referral na servisyo sa atong YACAP doctor, ginabayaran kag gina-cover sa atong mga YACAP benefit. No? After sa iya sa first patient encounter, pwede na mga ang atong mga doktor naghahambal sa atong mga miyembro kung kinahanglan na magbalik para sa iya additional or iya sa mga second na consultation schedule o pwede na i-recommend na laboratory test sa atong mga YACAP doctor base sa iya sa mga assessment sa iya or health profiling o pwede man na mag-refer siya for a cancer screening or isa pa gid kung kinahanglan na sa drugs and medicines sa ating mga pasyente o sa ating mga miyembro na prescribe man ng ating mga YACAP doctor sa sina na miyembro o sa sina na pasyente. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Johnny Mihalbuna, ang Chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6. And as mentioned, may ara na sa masobra 200
duwa ka gatos mga kaabyanan ka clinic sa bilog nga Western Visayas lakip na sa Negros Occidental nga nagatanyag sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth yaman ng kalusugan para sa malayo sa sakit o kon yakap services. So sa kay pinaagi no kay Ma'am Johnny Mihalbuna na paalinton sa aton nga may masobra 200. And sa 200 nga ina, may 24 sa province of Baclan, 30 sa Antique, 23 sa probinsya ng Capiz, 11 sa province of Guimaras, 65 no sa province of Iloilo, ina ang may pinaka madamo, and 49 sa Negros Occidental kung sa diin pwede makaparehistro sa accredited Yakap Clinic. So ang Yakap Clinic or Yakap mga kaabyanan mas ginpalapad ang konsulta program sa PhilHealth, no? So sa idalom sini lakip sa mga serbisyo nga libre nga konsulta kapareho sa check-up, no, sa aton nga mga nagakinahanglan nga mga pasyente, no, or clients, counseling, referral, libre nga lab test kag screening para sa breast, lung, liver and colorectal cancer kag may libre man nga bulong kung sa diin 75 ka covered nga bulong kag may 20,000 maximum coverage sang outpatient drugs kada tuig sa idalom sang PhilHealth guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o kun gamot program. So expanded na ang serbisyo sang PhilHealth mga kaabyanan. And isa sa pinakanami diri no nga expansion ining cancer screening no sa aton nga mga kauturan, no? Pwede gid ini ma-avail sa aton nga mga kakilala, friends, no, relatives agud nga as early no ma-detect na, may baluan na ang mga sakit-sakit sa aton nga mga kalawasan, and hopefully wala kita no sang mga masakit or mapalayo kita sa mga masakit. Silingan nila, prevention is better than cure. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:56 sa aga. Sa Radyo hapon. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 1:56 na sa hapon mga kaabyanan. Madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod diri sa Balita Sosyal. I-shout out nato no mga tutok sa ato nga Facebook Live. Hello sa inyo nga tanan, and syempre sa radyo sa 585 AM. Madamo gid nga salamat no sa inyong pagtutok, bantayan no ang iban pa nga mga programa sang Radyo Pilipinas. And syempre ginatamyaw naton sang happy birthday ang aton nga technician diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, si Sir Alan Derfantes. Happy birthday kay Sir Alan, and sa tanan nga mga nagasaulog sang ila kaadlawan subong nga adlaw August 27, 2025. And of course, thank you man sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio, Engineer Roy Louis Kaibang, sa transmitter Sir Jeffrey Betita. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torichante, kagining Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.